matalinong alipin. Ito yung pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang talinhaga bilang sasagot niya sa mga alagad kung itong kanyang ipinahayag na dapat na maghanda sa oras na darating ang magnanakaw ay kung ito ay para sa lahat o para sa mga apostol. Pero hindi taas ang sinagot ni Jesus kung oo ba o hindi. So, inilagay niya sa pagkakita ng talinhaga. Tawag na natin dito ay reading between the lines. Una, makita natin tapat at matalinong alipin. So, tapat at matalinong alagad. Bahagi ho, kumisan hindi ho nagsasama yung tapat at matalinong alagad. Kuminsan ay sabi nga, may mga iba na ayaw nilang turuan yung iba kasi nga kapag tinuruan hihiwalay na, magsasarili na, hindi na maging tapat. Bahagi yun na kuminsan kaya yung nagiging tapat kasi wala siyang alam, susunod at susunod niya. Pero yung hamon na ipinahayag ni Jesus ay maliwanag. Hindi ka lang dapat sumusunod sapagkat dahil wala kang alam. Kung tutuusin, yung pagsunod kay Jesus ay dapat ikaw ay isang may talino. Hindi lang may alam, ngunit matalino. Bahagi yun, isang pagkakataon na kung saan tayo ay tinatawagan ng Diyos na sabi nga, nililinang natin yung ating katalinuhan. Bahagi na kung saan ay nakikita natin. And still, remain faithful. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo, makita natin dito sa ipinahayag sa unang pagbasa na tungkol sa alipin at sa pagiging malaya. Bahagi o na kung saan ay sinabi ni Jesus natin, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay nagiging masunurin sa araw na tinanggap ninyo. Pinadaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin yung alipin as para kang ibig sabihin, you are guided by reason. Hindi guided simply because ikaw ay isang alipin. Hindi sapagkat sabi nga natin gawa ng kasalanan kasi maging bahagi natin naging alipin tayo ng kasalanan. So, wala ka ng choice. Pero hindi nahulugan na itong alipin ng katwiran, hindi nahulugan na wala kang choice. Ngunit, inais mo na pinili ang katwiran. Bahagi yun ang kung saan yung nakikaw natin. Kaya, ano tuusin? Kailangan niya tayo ng Diyos natin na maging mga matatalino. Bahagi yun ang kinakailangan natin linangin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. At sabi nga natin, hindi lamang sapagkat pag sinabi natin matalino, knowledgeable, hindi lang knowledgeable. Pag sinabi natin intelligent, ginagamit mo yung iyong kaalaman.
nagiging marunong ka. Ano? You put it in application. Ano? Bahagi yun. Hindi lang sapagkat meron kang informasyon, pero hindi mo naman ginagamit yung iyong informasyon, hindi mo yun katalinuhan. At yun ang huwag natin kalimutan, na ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na tinuturuan tayo maging matalino. Hindi isang pananampalataya na nakabase lamang sa sinasabi lamang ng iba. Bahagi mo yun. Kaya nga kahit na yung ating tinatawag na doktrina, sinabi natin doktrina, yan ay set of pamantayan, mga lupon ng pamantayan na itinuturing natin na katotohanan. At yun ay hindi lamang sapagkat tinatanggap natin yun, hindi lamang sapagkat sinabi yun, pero makatutulong yun dahil sinabi ng simbahan. Pero sabi nga natin, verifiable. Pwede mo tingnan kung tama ba o hindi. Pero ipinapahayag ng simbahan na ito yung tama, na nawa ay makita mo mismo, hindi lamang dahil isang bulag na pagsunod, ngunit isang intelihente pagsunod. Ginawa yung huwag natin kalimutan. At nawa, makita natin na marami pa tayong dapat na nais na unawain tungkol sa ating pananampalataya. So, yun po yung tinatawag natin na matalino. Matalino pagsunod. Pangalawa ay yung tinatawag natin pagiging tapat. Yung tapat ay yung ipinahayag ko rito natin na sumunod sa kalooban na Panginoon. Bahagi yun na pagiging tapat. Ibig sabihin, kung alam mo yung kalooban ng Panginoon, sinusunod mo. Ngayon kapag hindi mo alam, ay hindi mo sinusunod. Pero sabi nga natin, kapag sinabi natin tapat, ay mas, kasi ito po ay kasagutan kung ito ba ay para sa lahat o para sa hindi. Pero pag sinabi natin tapat, ay kung alam mo na ito yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, dapat ginagawa mo yun. You cannot expect na yung isang tao na sumunod, hindi niya naman alam yung pinagagawa. So, hindi naman karapat-dapat kasi hindi naman sinabi yung doon. Pero sa iyo, na sinabi na ito yung dapat mong gawin, alam mo yung kalooban ng Panginoon, sabi nga, you are given more, dapat din makabahagi ka rin ng higit. Kasi binigyan ka ng higit na kapangyarihan tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yun yung yung pagiging tapat. Yung loyalty, kung tawagin natin. Yung hindi ka kumakalas. Ano man ang mangyari. Dahil ito yung kinikilala mo na Panginoon. At bahagi rin o yun, kasi kahit na marami kang alam, ay yun ang pagpapahayag mo. Kasi yung tunay na kaalaman ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi baka akala ng iba kapag marami kang alam, ay o mas marunong ka, ay ihiwalay ka na
tutusin kung kahit na marunong ka pero tapat ka, hindi gagabayan mo yung isang tao na itinuturing mo naging gabay mo, ay pwede mo rin siyang itama upang higit na maipakita mo ang iyong pagiging loyal. Loyal na tagasunod o loyal na kaibigan. Pero ano yung hamon na ipinapamanig ng buong may kapal? Bahagi o na ipinahahayag ni na Alin na sa mga pagkakataon na sabi nga ho natin na nawa ay pakinabangan natin yung biyaya na higit ng karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At nawa maging bahagi ito upang lalo nating malalong makatugon sa kalooban ng ating Diyos. Kasi ano sabi nga natin, yung problema ng lipunan ng ginagalawan natin, kasi alam nyo, kung minsan, sabi nga, pinabayaan natin yung mga taong walang alam na mamuno sa atin. Kaya nagkakagulo-gulo tayo. Dapat tayo sa tingin natin na mas maraming alam, talagang may alam natin, ay dapat ay alin, ay dapat ay mag-step up, kumilos. Kasi tayo may alam eh. Kung yung walang ibang alam, siya hinahayaan nating mamuno, ay saan tayo patutungo? Kaya yun din ay bahagi ng alin, yung binigyan ng marami, ay hihinga ng marami. Yung sinabi ng Panginoon, ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya kung ikaw ay sa tingin mo ay binigyan ka ng maraming bagay, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kasi kapag wala kang ginawa, yung hindi binigyan ng marami, sila ang kikilos. Eh kung kakaunti na yung binigay sa kanila, isang tayo patutungo. Sa kumunoy. Bahagi yun. Ay ito yung bahagi na kung tawagin natin, yung sin of omission. Kasi may alam tayo, pagkatapos, hindi natin ginamit. Bahagi yun na obligasyon ng pagkatungkol sa kaalaman, karunungan, at pagiging tapat.